Magandang araw mga bata! Welcome sa pangalawang module ng ating homeroom guidance. Na ang paksa ay Let's Earn Respect. Ang pag-uusapan lamang natin ay tungkol sa mga dapat babasahin lamang at mga dapat ding sagutan. Ito ay magsisilbing gabay nyo lamang kung papaano ang paggamit ng module na ito. Ano nga ba dapat ang ating gagawin? Tara na't sabayan nyo ako para malaman natin ang mga hakbang sa pagsagot dito. Sa unang pahina, ating tingnan at basahin kung ano ang nakalagay sa cover ng ating module. Huwag natin kakalimutang maglagay ng buong pangalan sa taas ng bahagi nito para hindi masayang ang pagsagot. Pag walang pangalan, ibig sabihin lang yan, wala kang sinagutang module. Halimbawa sa pagsulat ng pangalan ha, ikaw ay si Loxine Angel M. Inuulit ko po ha, lagyan po natin ng buong pangalan sa taas na bahagi ng ating module. Lakihan po natin ang ating pangalan upang sa gayon madali naming makita kung ano ang pangalan ninyo. Maraming salamat. Pangalawa, atin namang buksan ang ikalawa hanggang ikaapat na pahina ng ating module. Tandaan, atin lamang babasahin ang mga ito para masigit nating maunawaan ang nakapaloob sa module na ito. Pangatlo, buksan naman natin ang module sa pahina 5. Atin lamang babasahin at uunawain ang learning objectives at introduction. May kita din natin ang karugtong ng introduction sa ika-6 na pahina. Tandaan, wala po tayong sasagutan dito. Sunod naman ay, buksan natin ang ika-6 na pahina ng ating module. Tandaan, basahin lamang at magbalik tanaw sa Let's Review. Ngayon, dumako naman tayo sa Let's Try This. Ito na po ang ating sasagutan. Maibibigay po ako sa inyo na karagdagang video kung paano natin ito gagawin. Tandaan, sa page 6, Let's Try This lamang ang sasagutan. Atin namang buksan ang ika-7 pahina ng ating module. Sa taas na bahagi nito ay makikita natin ang processing questions. Sagutan po natin ang 3 katanungan nito. Ganon din sa Let's Explore This. Sasagutan din po natin ang mga katanungan dito. At may kasunod naman po itong mga katanungan na makikita sa ika-8 pahina ng ating module, ang processing questions. Tandaan po, sasagutan din po natin ang mga ito. Ating tingnan naman ang keep in mind. May karugtong po ito sa pahina 9. Ito ay babasahin lang po natin at uunawain. Tandaan, wag po nating itong sasagutan kasi di naman po ito tanong. Matapos nating basahin ang keep in mind, ay dumako naman po tayo sa susunod na pahina, page 10. Mapapansin natin ang nakasulat na you can do it. Tandaan, gagawin po natin yan. Atin po yang sasagutan. Sasagutan po Ayan, nasa panghuli na tayo. Tingnan naman natin ang ating module sa pahina 12. Atin pong gagawin yan. Ang pledge of kindness na nasa kahon. Gagawin po natin ay isusulat dyan ang pangalan lang natin at signature. Maraming salamat po at may susunod po ako na video tungkol dito sa module. Abangan po natin. Sige, panuorin na po natin ang susunod na video. Matapos ang ating panunood tungkol sa gabay, kung paano natin gagamitin o sasagutan ang module na ito, ay atin namang pag-aaralan ang ating paksang Let's Earn Respect. Pero bago natin ito simulan, ay alamin muna natin ang mga learning objectives or mga layunin. Una,
Identify the roles and importance of others as part of family, school, and community. Ibig sabihin lang yan, kikilalanin natin ang mga mahalagang tungkulin ng isang tao sa isang pamilya, sa paaralan, at sa komunidad. Pangalawa, discuss the positive effects of valuing your role in the family. Atin lamang tatalakayin kung ano ang magiging or magandang epekto ng pagbibigay halaga or pinapahalaga natin ang isang tungkulin ng isang tao sa isang pamilya. Number 3, recognize your fundamental rights and family members. Sabihin lang po niyan ay nakikilala natin ang ating pangunahing tungkulin or karapatan. Karapatan natin sa isang pamilya o karapatan natin bilang isang miyembro ng isang pamilya. Number 4, value the positive results of respecting the rights and importance of others. Binibigyan natin ng halaga ang mga magagandang naidudulot ng pagbibigay respeto. Respeto sa mga karapatan ng bawat isa sa atin. Ang pagsagot sa module na ito ay nahahati sa 4 na linggo. At meron itong 340 minuto para sagutan natin ang module na to. Ano nga ba ang mga kinakailangang materials sa pagsagot sa module? Una, worksheet or blank paper. Pangalawa, coloring materials. Pangatlo, pen o di kaya'y pencil. So yun po ang ating mga dapat ihanda bago tayo magsagot sa module na ito. Sa unang module ay pinag-usapan natin ang tungkol sa ating sarili. Yung mga pagbabagong nangyayari sa ating sarili. Physical man, mental, o emotional. Sa ngayon, sa module 2, ang ating naman pag-uusapan ay tungkol sa ating mga karapatan. Karapatan bilang isang bata, karapatan kung paano tayo irespeto at magrespeto. Sinasabi nga dito, the second module talks about people you relate to. They may be from your family or from your circle of friends. They may also be from your school or the people from your community. Due to community quarantine, you are asked to stay at home. Tama po yan. Dahil po sa community quarantine, tayo po ay kinakailangang mag-stay lang sa bahay. Bilang isang bata, ay pinagbabawal tayo na lumabas sa labas ng bahay upang sa gayon makaiwas tayo sa mga kumakalat na sakit ngayon. Because of this, you spend a lot of time with your family. Totoo po yan. Na dahil sa home quarantine, ay may magandang naidulot po ito. Mas naging kasama natin ang ating pamilya at nakilala natin ang bawat isa. Nagkaroon tayo ng bonding. How is your relationship with them so far? Is it hard on your part to communicate with them? You are provided with activities that could help you in evaluating yourself as you interact with your family. Good luck! So, ngayon, kung mapapansin po natin, ay may gagawin po tayo mamaya. Yung nakikita nating larawan sa ibaba. Ngayon, dumako tayo, let's review. Pag sinabi nating let's review, ay magbabalik tanaw tayo. Ano nga bang iyong mga naaalala tungkol sa ating mga nakaraang aralin? So, ang gagawin po natin ay mag-iisip tayo. Maglaan tayo ng 1 minuto para gawin ito. In the first module, you were able to discover a lot of things about yourself through the provided activities. You were able to point out and appreciate the developmental changes you experience now that you are in grade 4. Yes, tama po yan. Di ba marami po tayong ginawa?
mas higit nating nakilala kung ano ang ating sarili, yung ating mga kakayahan, yung ating mga nais, at kung ano ang mga pagbabago na nangyayari sa ating sarili. Ngayon, dumako naman tayo sa let's try this. Suggested time allotment, 30 minutes. So, ibig sabihin po, itong let's try this, kung maaari, ay 30 minuto lang po natin itong gagawin. Tandaan po ha, 30 minuto. So, ibig sabihin, malaki ang oras para gawin natin ito. So, ang tawag sa ating gagawin? I am a writer. So, bakit po nga ba tinawag itong I am a writer na activity? Dahil bilang isang bata ay magiging writer ka ngayon. Magsusulat. Yan. Magsusulat po tayo ng mga conversation. Conversation ng bata at ng magulang. Si ate, si kuya, si nanay at si tatay. Sa tingin nyo, ano kaya ang kanilang pinag-uusapan? Ano kaya ang sinasabi nila sa bawat isa? Mag-isip po tayo. At kung ano pong ating naisip, ay yan ang ating ilalagay sa blank speech bubble. Yan po yung makikita natin na nakatutok sa kanilang ulo na blankong parang kahon. Diyan po natin ilalagay kung ano sa tingin natin ang kanilang sinasabi sa bawat isa. Mag-isip po tayo ha, kasi sa tingin ni Sir, yung kanilang mga sinasabi dyan ay mga magagandang bagay. Yung mga pinag-uusapan nila dyan ay mga magagandang bagay. So kinakailangan po ay appropriate or tama ang ating ilalagay dyan. Kung sa tingin natin yan ang tama, ilagay po natin. Ha? Dyan sa speech bubble kung ano ang sinasabi ng mga miyembro ng pamilya. Gagawin po natin ito mismo sa ating modules. Isusulat ang ating sagot. Huwag na po tayong gumamit ng ibang papel. Buksan ang page 7. Matapos ang ating pagsusulat sa speech bubble ng kanilang mga sinasabi o ng kanilang mga pag-uusap, ay may kasunod itong larawan na ating ginawan ng pag-uusap or conversation. At pagkatapos po niyan ay meron po itong karugtong na mga tanong, processing questions. Sabi dito, write your answer on the same paper you used in the previous activity. Pero dahil hindi po tayo gumamit ng isang papel para gawin iyon, ay di po tayo doon magsusulat. Kundi ang gagawin po natin ay gagamit na lang tayo ng karagdagang papel. Ano gagawin natin sa dagdag na papel? Ang gagawin po natin sa dagdag na papel or sa blankong papel ay doon po natin isusulat ang mga magiging sagot natin dito sa processing question. Question number 1, number 2, and number 3. Question number 1. What can you say about the family in the picture? Ano nga ba ang masasabi mo tungkol sa pamilya? Pamilya nung nakikita natin sa larawan. Ito po. Ano kaya masasabi mo sa kanilang pamilya? Masaya ba? Malungkot? Punong-puno ba ng pagrirespeto sa bawat isa? Lahat ba ay may ginagawa? Magagalang ba ang kanilang mga anak? Mababait ba ang kanilang mga magulang? So, kung sa tingin mo, isa doon sa mga nabanggit ko, ang pwede ninyong maging sagot sa number 1, ay maaari nyo nang isulat sa number 1 na gamit ang bukod na papel. Number 2, how would you feel if you were one of the kids in the picture? Ano kaya ang mararamdaman mo kung isa ka sa mga anak doon sa ipinapakita sa larawan? Masaya ka ba? Malungkot? So kung anong nararamdaman mo, isulat po natin. Number 3, what do you think would be the reaction of your parents or guardians when they see you do the activities in the picture? Di ba kung mapapansin natin, tingnan nga natin ulit ang larawan. Ano kaya ang napansin natin? Sa tingin po ba natin kapag atin itong ginawa, gaya ng ginagawa ng bata, nagmamano sa magulang, gaya ng ginagawa ng ate, tumutulong sa gawaing bahay, ano kaya ang mararamdaman ng ating magulang kapag ginawa natin ito sa ating pamilya? Mag-isip tayo, masaya ba sila? Magiging maligaya ba sila? Magiging proud ba sila sa iyo? Ipagmamalaki ka ba nila? So, yan, kung isa diyon sa mga kasagutan, ang mga nabanggit ni Sir, ay maaari mo rin yung
idagdag sa iyong mga sagot sa number 3. At pwede po kayong magdagdag kung ano pang inyong naisip. Tandaan po natin ha, gumamit po tayo ng bukod na papel at doon po natin ilalagay ang mga sagot natin sa number 1, number 2, number 3. At ididikit po natin ang papel na ginamit. Ha? Ididikit po natin dyan mismo sa may tapat sa processing question. Dito po mismo natin ilalagay ang ating sagot. Ididikit po natin dyan, maaaring gumamit tayo ng stapler, paste, o di kaya scotch tape. Diyan po mismo sa tapat na yan natin ididikit. Huwag po natin idikit ng lahat na hindi ko na makita yung mga questions. Kundi idikit lang po natin yung may part lang ng papel na makadikit na hindi po siya matatanggal. At hindi rin po kayo malito kung saan natin inalagay. Next, let's explore this. Sabi dito, suggested time allotment is 30 minutes. So, kalahating oras po natin itong gagawin. Sabi dito, it's my turn. Una, ay ano nga ba ang ating gagawin? Sabi dito, copy the table below on a sheet of paper. Huwag na po nating isulat kasi dito na po mismo tayo sa module sa sagot. Dito po na po natin isusulat ang ating sagot sa module. Yan. Number 2, sabi dito, complete the table by writing down on the left column the tasks that were assigned to you at home. So, tingnan natin itong nasa kaliwa. Yan. Sinasabi dito sa kaliwa, assigned household chores. Ano nga ba yung mga gawaing bahay na ipinapagawa sa iyo ng iyong magulang? 'Di ba? Bago umalis si nanay, si tatay, may mga inuutos sa atin or mga binibilin sa atin. Anak, ito yung gawin mo tuwing umaga. Ito naman anak, pagkatanghali ikaw maghuhugas ha. So, yun ang ating ilalagay dyan sa assigned household chores. Mag-isip tayo ng mga inuutos, yung mga gawain binibigay sa atin ng ating mga magulang bilang isang bata. Now, ano naman ang gagawin natin dito sa may kanang bahagi? Yung activities I do with my family. So, di ba, sa isang pamilya, kasama natin si nanay, si tatay, si ate, si kuya, ay may mga oras na magkakasama tayo. Sa oras na magkakasama kayo, ano kaya ang inyong ginagawa? Nakalagay dito sa halimbawa. Siyempre naman, magkakasama kayo habang kumakain, habang naglalaro, kasamang iyong magulang. So ano pa kaya sa tingin nyo ang iba pang mga gawaing bahay na kung saan kasama nyo ang inyong mga magulang? 4, you may ask your parents, guardians to help you in completing this activity. Ibig sabihin lang po niyan, maaari kayong humingi ng tulong sa inyong mga magulang upang sa gayon ay masagutan nyo ang mga katanungan. Matapos nating sagutan ang table na ito na tinawag natin it's my turn, ay dumako naman tayo sa processing question. Ito ay may kinalaman sa it's my turn na ginawa natin kanina. Number 1, question, what do you feel when you do the household chores or tasks assigned to you? Ano kaya ang naramdaman mo nung ginagawa mo yung mga gawaing bahay na inassign sa'yo ng iyong mga magulang? Masaya ka ba dahil nakatulong ka sa iyong magulang? Malungkot ka ba dahil inuutusan ka? O ano pa kaya ang mga nasa isip mo na maaari maging kasagutan? Kung may mga naisip pa kayo na karagdagang sagot, ay maaari niyong isulat sa inyong papel. Number 2, how do you feel about doing household chores or activities with your family? Napakagandang tanong neto. Ano kaya ang inyong nararamdaman kung kasama nyo ang inyong mga magulang sa mga gawaing bahay? Siyempre, bilang isang bata, masaya tayo na habang may ginagawa ay kasama natin ang ating mga magulang. Number 3, ano kaya ang kahalagahan na may mga gawaing bahay pala na dapat may mga nakatoka na sa atin sa bawat isa sa miyembro ng pamilya? Ano kaya ang kahalagahan niyan na dapat alam na natin kung ano ang dapat natin gagawin sa loob ng isang bahay? May mga kanya-kanya ng dapat ginagawa. Bakit nga ba mahalaga na ang bawat bata ay may mga kanya-kanya ng ginagawa sa loob ng bahay? Para masagutan po ang katanungan sa processing questions, number 1, 2, at 3 ay gumamit na naman po tayo ng bukod na papel. Idikit po ulit natin dito sa processing question. Dito lang po natin banda i-staple ang malinis na papel at idikit po dyan.
sa tapat mismo. Next, keep in mind, suggested time allotment, 30 minutes. So, ibig sabihin, kalahating oras. Ano nga bang keep in mind? Ito yung mga bagay na dapat nating tandaan. So you are part of your family, or bawat isa sa mga bata ay isa miyembro ng isang magandang pamilya. Whatever type and structure of family you have, your presence and role is important. Kahit anumang katayuan ng iyong pamilya or bawat isa sa miyembro ng pamilya, ay mahalagang maipakita natin ang kahalagahan ng ating mga tungkulin. Therefore, you have to help by keeping a healthy relationship with them. So ano nga bang ibig sabihin ng dapat ma-maintain natin, mapanatili natin ang healthy relationship with them? Pag sinabi natin healthy relationship, ay magandang samahan sa isang pamilya. Here are some tips. Ito yung mga tips na dapat nating malaman. Meron siyang acronym na tinatawag nating earn respect. So, E stands for engage in talking about ideas and actions that can improve the interaction at home. Ibig sabihin lang po niyan, ay dapat isa kayo or kabilang kayo sa magiging desisyon, magiging action, pinag-uusapan, dapat kasama ang mga bata. Pero depende po yan sa sitwasyon. Kasi kung may bisita, ang pangit naman syempre tingnan kung nakikisawsaw tayo sa usapan ng ating magulang, dapat kung usapang pampamilya lamang. Ibig sabihin naman ng A stands for allot time to listen to the message of your family members to understand them better. Hindi pwede na yung pag pinagsasabihin ka ng iyong mga magulang, nagagalit ka. Dapat bigyan mo ng oras. Bawat isa sa inyo, magulang ka man o anak, kung may naisabihin ang bawat isa sa atin, ay dapat binibigyan natin ng oras ang ating magulang o anak man na para makapagsabi ng kanyang side, ng kanyang saloobin, para mas mapagaan ang ating nararamdaman, para masigit na mas maunawaan kung ano ang ating nais iparating sa ating pamilya. R stands for respect and accept opinions and beliefs of everyone in the family. Mahalaga po yan na dapat nirirespeto natin at tinatanggap natin kung ano man ang maibibigay na opinyon, ano ang maibibigay na payo, or ano ang sinasabi ng ating pamilya. Dapat pakinggan natin kung ano ang kanilang paniniwala. Pakinggan lang natin. At kung sa tingin natin ay tama, ay gawin natin. Pero kung sa tingin natin ang kanilang paniniwala ay mali at maaari silang mapahamak, ay wag na lang natin gawin. Sa halip ay payuhan natin na palitan nila ang kanilang paniniwala. Baguhin nila. Dapat ang gawin nila ay yung tamang paniniwala lamang. Tamang gawain lamang. Next, N stands for nurture a helping hand for others. Siyempre dapat bilang isang bata ay napakahalaga nito. Dapat mapagbigay tayo hindi lamang sa ating pamilya, kundi maging sa kapwa, lalo na pandemic ngayon. Kung sa tingin po natin ay nakakaangat tayo, kung sa tingin po natin ay sobra-sobra yung biyayang pinagkaloob sa atin ng mahal kapal, ay matuto tayong mamigay sa kapwa. Matuto tayong mag-share ng blessing sa ating kapwa. Tandaan po natin, lahat ng mga mali, lahat ng kabutihang ginagawa natin sa mundong ibabaw, ay nakikita yan ng ating mahal na Diyos. So kung gumagawa tayo ng kabutihan, magiging masaya ang ating Ama. At sabi nga sa kasabihan, ang mabait na bata ay kinalulugdan ng kapwa. Ngayon, R stands for remember to watch your words and actions always. Ano ibig sabihin yan? Dapat lagi nating tatandaan bago tayo magsalita. Bago natin gawin ang isang bagay, ay dapat pinag-iisipan muna natin. Kapag ginawa ko ba to, mapapahamak kaya ako? Or kapag ginawa ko kaya to, ay may mangyayaring maganda sa atin, sa amin, o sa aking sarili. Dapat iniisip natin yan lagi kung anong magiging bunga ng ating ginagawa. Tandaan po natin lagi dapat ang iniisip natin ay dapat ang magandang maibubunga lamang ng ating ginagawa.
Next, E stands for express kindness and care always. Napakahalaga po na yan mga anak. Dapat palagi nating isinasaisip, isinasa puso ang pagiging mabait, mabuti, or masunurin sa mga magulang at pagiging mabait sa kapwa. Huwag tayong manira, huwag tayong mamuna, huwag nating tuksuhin ang ating kapwa kung may nakikita tayong kakaiba at hindi ka nais-nais sa ating paningin. Bagkus ay dapat natin silang mahalin. Ipakita natin na mahalaga sila. Ipakita natin na tao din sila na nararapat ding mahalin at magmahal. S. Show concern to the feelings of your family. Tama po yan mga anak. At ipakita natin ang ating concern, ang ating pagmamahal sa ating pamilya. Huwag po tayong mahihiyang magsabi ng mami, daddy, ate, kuya, mahal na mahal ko po kayo. Huwag po tayong mahihiyang magsabi at magpasalamat sa mga biyayang ibinibigay sa atin ng ating pamilya. Habang nabubuhay sila, habang kapiling natin sila, ay huwag nating kakalimutang sabihin at magpasalamat na sila'y kapiling mo at nandyan sila palagi para tugunan ang pangangailangan mo bilang isang bata. P stands for participate in family activities and in doing household chores. Tama po yan. Bilang isang bata, kung gusto mong maayos ang iyong pamilya, kung gusto mo na ang iyong bahay ay malinis, maaliwalas tingnan, mabango, huwag na yung kung sinang inutusan, mag-uutos din. Dapat ang ginagawa natin kapag sa ating inutos ng ating magulang, gawin natin. Kasi hindi yan iuutos ng ating magulang kung sa tingin nila ay hindi natin yan kayang gawin. Tandaan po natin ha, maganda sa loob ng bahay ay dapat tayo'y nagtutulungan. Kasi kapag tulong-tulong, lahat ng bagay ay mapapagaan at mapapadali ang aksyon. E stands for engage in open communication all the time. Ang ibig po sabihin yan? Dapat si mami, si daddy, si ate at si kuya may time dapat po sila na para pag-usapan kung ano man ang nasa isip at nasa puso nila. Bilang isang bata, masaya ka. Bakit ka masaya? Pwede mong sabihin sa iyong magulang. Malungkot ka naman. Bakit ka malungkot? Pwede mong sabihin sa iyong magulang. Ang ating magulang, mahal tayo bilang isang bata. Mahal tayo ng ating magulang. Handa silang makinig kung ano man ang ating sinasabi. Lalo na kung ang ating sinasabi ay magaganda at may magandang maidudulot. Tandaan natin, alam ng ating magulang ang tama at mali. Kung tama ang ating opinyon, kung tama ang ating sinasabi, pakikinggan tayo. Pero kung sa tingin nila ay medyo alanganin ang ating sinasabi, ay hindi na tayo nila pagbibigyan. Siyempre, pagbabawalan nila tayo. Magbibigay ang ating magulang ng payo. Na ito anak, baguhin mo. Ito anak, huwag mong gawin. Ang sarap ng may kasama sa bahay na nakakatanda sa atin kasi may nagiging kausap tayo at may napagsasabihan tayo kung ano ang ating nararamdaman. C. Calm yourself if you're getting angry or agitated. Anong ibig sabihin yan? Di ba? Bilang isang bata, kunting tukso lang sa atin, kunting kurot lang ng kaibigan, iiyak, susumbong, di kaya'y gaganti. Huwag ganyan, mali po yan. So dapat, kung nangyayari yan sa atin, kung sinasaktan ka ng kapatid mo o ng ibang tao, huwag mahiyang sabihin sa ating nanay o magulang na yan ang ginagawa sa iyo para matulungan ka. Pero tandaan natin ha, huwag susobra ang ating sasabihin. Kung ano lang ang nangyari, yan lang ang ating sasabihin. Para yung ating magulang din naman ay hindi mag-overreact sa kung ano ang nangyari sa iyo. Naiintindihan po ba mga bata?
Okay, so tandaan po natin ha, para makaiwas sa away, makaiwas sa gulo, kung may mga nang-aaway sa atin, kung may mga nananakit sa atin, maaaring sabihin natin sa ating magulang na ito ang ginagawa para matulungan ka sa iyong problema. At para naman yung naninikit sa iyo at nung nang-aaway sa iyo o nanunukso sa iyo ay mapagsabihan. Kalma lang. So next naman, T. Treat yourself and others with respect. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Respeto. Respeto sa iyong sarili. Sabi nga, kung gusto mong irespeto ka ng iyong kapwa, matuto ka munang irespeto ang iyong sarili. Kasi nga, kung nirerespeto mo ang iyong sarili, hindi ka gagawa ng anumang hakbang na makakapagpahamak sa iyo. Dahil nakikita ng iba kung ano ang iyong ginagawa, irerespeto ka. So, kinakailangan may respeto tayo sa bawat isa. Dahil sa respeto ay magkakaroon kayo ng magandang ugnayan. At kapag meron tayong magandang ugnayan sa bawat isa, ay magkakaroon din tayo ng pagmamahal. At kung meron tayong pagmamahal, buhay natin ay liligaya. Keep in mind, tandaan, isa isip at isa puso. Dumako naman tayo sa page 9. Sabi dito, from time to time, you have to check yourself and how you relate with the other people, especially with your family. Kinakailangan talaga na bilang isang bata, matuto tayong makisama, hindi lamang sa loob ng iyong pamilya, kundi maging sa ibang tao. Ito ang pinaka-importante upang makabuo tayo ng magandang samahan. Another key to have a healthy relationships with others is to understand the rights of people. Para magkaroon ng magandang samahan, ay kinakailangan inuunawa natin, iniintindi natin kung ano ang mga karapatan ng bawat isa. A right is something we have that cannot be taken away. Ang ating karapatan ay walang sino man na pwedeng humadlang o magbawal. Pero alalahanin natin na ang ating karapatan ay limitado lamang. Huwag nating abusuhin ang ating karapatan. Huwag nating hantayin na dumating ang oras na may inaapakan na pala tayo. It is protected by the government of us to have a good life. Here are basic rights. So may mga karapatan tayo bilang isang bata. Una, the right to be born. Karapatan natin bilang isang bata na dapat tayo'y isilang ng ating mga magulang mula sa kanyang sinampupunan. Karapatan ng bata na ipanganak, mabuhay at buhayin ng kanilang mga magulang. Pangalawa, the right to have a good family. Karapatan ng isa sa bawat sa atin ang magkaroon ng magandang pamilya. Paano natin masasabi na ang isang pamilya ay maganda? Kung ang isang pamilya ay may pagmamahal sa bawat isa, pinangangalagaan ang bawat isa, at may kakayahang ibigay ang mga pangangailangan ng isang pamilya. Pangatlo, the right to have a well-rounded development of personality. This is the right that sees you're growing happily and become useful in the community. Kinakailangan na dapat bilang isang bata habang tayo'y lumalaki, ating isa-isip at isa-puso na dapat tayo ay maging produktibo sa ating mamamayan. Dapat may ginagawa tayo, dapat may contribution tayo para sa ikauunlad ng ating bayan, ng ating komunidad. Remember that all of us have the same rights. Tandaan po natin na bawat isa sa atin ay may pantay-pantay na karapatan. That is why we need to respect one another. Kung kaya, kailangan na dapat nating respetohin or magkaroon tayo ng respeto sa bawat isa. We have to do things for each other. May magagawa tayo. These things are called responsibility. Ang bagay na ito na pwede natin gawin
ay isang responsibilidad. Ngunit, ano nga ba ang mga responsibilidad? Number 1, take care of yourself by eating and sleeping well and doing some physical exercises. So bilang isang bata, mahalaga na dapat tayo ay nakakakain ng tama. Dapat tayo ay nakakatulog ng nasa tamang oras at nagagawa nating mag-ehersisyo. Number 2, help your family in the daily chores at home. Napakahalaga na dapat ang ating pamilya, ang ating mga magulang sa loob ng tahanan o sa loob ng bahay ay dapat nagtutulungan. Tinutulungan natin bilang isang bata ang ating mga magulang sa mga gawaing bahay upang sa gayon ay mapagaan natin ang kanilang mga ginagawa. Number 3, study hard and participate in school and community activities that are safe. Number 1 po yan sa napakahalaga. Dapat mag-aral tayo ng mabuti. Kasi kapag nag-aral tayo ng mabuti, marami tayong matututunan. Tandaan na kapag ang isang bata ay may alam, lahat ng bagay ay kayang-kaya niyang gampanan at malagpasan. Bilang isang bata, ay dapat matuto tayo tumulong sa kung ano man ang mga gawain sa ating komunidad. Mga gawain na kung saan tayo ay ligtas. Dumako naman tayo sa page 10. Itong you can do it. Suggested time allotment is 30 minutes. Ibig sabihin kalahating oras naman ito. Ang gawain ito ay tinatawag nating I know now. Ito yung mga hakbang kung paano natin ito gagawin na nasa larawan. Una, look at the picture below and imagine that you are that person. Tingnan natin ang batang iyan. Ating isipin na ang batang iyan ay tayo. Ako o ikaw. Number 2, complete the statement with things that you would do to have a good relationship with your family and other people. Write your answer on your module. Dito mismo sa module na ito, isusulat nyo ang inyong mga sagot. Letter A, I will think. Iisipin kong, ano nga bang naisip mo bilang isang bata matapos mong pag-aralan ang module na ito? Dudugtungan natin yan sa may padlang. Letter B, I will share. Ano nga ba ang aking maibibigay? Ano nga bang aking maipamamahagi? Dudugtungan natin yan. C, I am going to show my love for others by maipapakita ko ang aking pagmamahal sa ibang tao sa pamamagitan ng yan, dudugtungan din na natin yan. Letter D, I will show respect to others by maipapakita ko ang aking respeto or pagrirespeto sa ibang tao sa pamamagitan ng dudugtungan natin yan. Ang inyong lahat ng mga kasagutan ay maaari ninyong isulat. Isulat natin sa module mismo, dyan sa may patlang. Next, tingnan natin ang bata. Sabi dito sa heart, I am going to show my love for others by, ayan. So kung anong sinulat natin sa letter C na sagot, ganun na lang din dito sa may heart. Copy-paste na lang. Yung I will think, ganun din sa letter A, isusulat din natin dito. Yung I will share, ganun din. Isusulat din natin ulit dito sa bubble blank. Ganun din sa I will show respect to others by, and I will follow. Isusulat din natin, copy-paste kung anong sinulat natin sa A, B, C, D, ganun din dito sa bubble blank.